Magandang araw. Ang tatalakayin ko ngayon ay ang paggawa ng simpleng RESTful API dito sa Laravel. At ang video na to ay mainly para sa create ng record o ito yung pag-save ng record sa database. Pero magpo-provide na rin ako ng explanation sa models, API versioning, controllers, tsaka routes. At nga pala, post man yung gagamitin kong pang test mamaya. At meron din akong video para sa installation nun. At start ko lang yung SAMP ko. Sudo et lamp. Tapos i-open ko na rin yung Laravel project na ginawa ko. pt At buksan ko na rin siya sa VS Code. At yun, bakit pala tayo gagamit ng API o RESTful API? Dahil kasi sikat ngayon yung mga front-end frameworks tulad ng mga React, Vue, Angular o kung ano pa man, in-demand din yung API kasi mas mabilis yung production sa ganitong sistema. Halimbawa, meron kasing tao na puro front-end, puro UI yung ginagawa. Tapos meron namang isang tao na puro API naman yung ginagawa o pag-handle ng data. E di sabay nagpo-progress yung development ng application at mas tipid to sa oras. At isa pa palang dahilan, kunwari, may existing app ka na tapos gusto nyo lang gawa ng mobile version. So, marami pang posibleng dahilan kung bakit tayo kailangan gumamit ng API. Pwede rin yung katulad ko na wala lang. Hindi lang talaga malapit sa front-end kaya API ang pinili. Okay, sa last video ko, na-commit ko na yung migration. Ibig sabihin, gawa na yung itong database ko. Yung database tables and fields, localhost. My test database. Ito. Tapos balik lang ako sa terminal, tapos may itatype akong php artisan make model product. Press enter. At model created successfully. So ngayon, gumawa lang ako ng model. So si Laravel kasi, eloquent yung kanyang ORM. Ewan ko kung tama yung pronunciation. Yung eloquent, yun yung gusto nilang pangalan ng kanilang ORM. Tapos yung ORM naman, siya ay Object Relational Mapping. Kasi diba sa MySQL, meron tayong mga SQL query. Yung mga select asterisk from, insert into, and so on. So sa Laravel, hindi tayo gumagamit ng query language. May ORM tayo. At ang bawat SQL query na yon ay may katumbas na mga simpleng code. So halimbawa, imbes na insert into table, blah blah blah, sa Eloquent, save lang yung kanyang syntax. So bale si Eloquent ORM ang bahalang mag-translate ng SQL query natin papunta sa database. Ngayon, ano naman yung kinaganda nun? Kasi ang way kasi ni ORM ay gagawin yung objects yung mga records. So pag object, syempre mas madaling i-manipulate. Sunod nun, meron siyang additional security kasi mas safe tayo sa SQL injections at kung familiar kayo doon. At hindi lang may SQL ang supported ni Eloquent ORM. Halimbawa, may SQL yung current na gamit natin. Tapos,
um, nagbasa-basa ka, kunwari ng Postgres o halimbawa ibang database, at tingin mo mas maganda silang gamitin, hindi mo na uulitin yung mga code mo dun sa loob ng kunwari sa controller mo kasi kasi kaya naman i-translate ni Eloquent yun sa kunwari Postgres syntax o kung ano pa man. Papalitan mo lang yung database mo dito sa env. Yan. Tapos si Eloquent na bahalang mag-translate. So another tip lang pala, minimize ko lang to. Sa last video ko, gumawa ako ng migration kasi importante na maintindihan natin yung migration. Pero kung medyo familiar na tayo doon, pwede tayong gumawa ng model, itong model, plus migration file sa iisang artisan command. So, ganito lang siya. Ay, teka lang. Isi-save ko pala muna yung sa git yung current codes. Git init. Wala pala akong git dito. So, install ko lang. Magaan lang naman yung git, so dapat saglit lang siya. Git init. Git add lahat. Git add period. Tapos git commit -m. Created. Okay, so kailangan ko pang i-set up yung aking git configuration. Copy lang natin to. Paste. Daming email lang yung gagamitin ko. Copy ko rin to. Oops. Tapos i-commit ko na ulit siya. Yan. At yun, kung di nyo alam yung git, ang laki nang namimiss nyo. Pero okay lang, di nyo naman to kailangan gawin. Pero kung gusto nyo, meron akong separate video para sa git. Hanapin nyo na lang dyan sa YouTube channel ko. Okay. Tapos, clear ko lang para walang masyadong text. PHP artisan make model test na lang kasi buburahin ko rin naman siya. -m. Tapos, press enter. At nag-add lang ako ng -m sa dulo. At buksan natin yung Explorer. Tapos refresh. Nasa na ba yung model? Dapat nasa loob siya ng app. Ito yung model. Yung product model pala kanina ito. Medyo hindi ko napakita. Pasensya na. Tapos yung test model ito. At yung migration file naman ay dapat nandito sa database. Medyo nalilito ako. Ito, create test. At yun. Isang command lang pero dalawa na yung na-create ko. Isang migration tsaka isang tawag dito. Isang model tapos isang migration. Pag may -m.
Tapos delete ko na siya kasi hindi ko siya kailangan. Move to trash. Yung test din. Move to trash. At nga pala, sabi ko dati, hindi naman required na kabisaduhin yung mga artisan commands. Pwede nyo kasing silipin kung ano yung mga available options sa isang artisan command. Halimbawa, ito nga sa case ng model. So, papakita ko lang. PHP artisan make model. Tapos, dagdagan ko ng dash help. Press ko enter at yan. Minimize natin to kasi maliit yung screen ko. So, ayan yung available options. So, obviously, hindi lang migration file yung pwede natin gawin. Kasama ni model, pwedeng all. Ayan, so mayroon siyang migration, seeder, factory, resource, controller. Tapos, pwede ring controller lang yung kasama. Tapos, pwede ring, eto nga, migration. At marami pa. So, dalawa pala yan. Isang -m, tapos isang dash migration. At pareho lang yung gumagana. Pili na lang kayo kung ano yung mas gusto nyo. At o diba mas parang Who Wants to be a Millionaire na game show, meron tayong call a friend. So, huwag tayo masyadong ma-stress sa memorization ng lahat ng PHP artisan commands. At babalik na muna ako dito sa, liitan ko muna, sa product model. At bigyan ko lang kayo ng idea dahil object na to. Pwede na tayo mag-add ng mga properties dito. Siyempre, depende yun sa needs nyo. So, ako, okay na ako dyan for now. Ang sunod na gagawin ko ay controller. At yung API ay gusto kong lagyan ng versioning. So, API versioning. At basically, dito, lalagay ko lang siya sa loob ng isang API v1 na folder. So, i-clear ko lang ulit to. Tapos, PHP artisan make controller API v1. Tapos, pangalan. Press enter. Okay, so nag-specify lang ako ng folder or directory kung saan siya mapupunta. Tapos -API para gawa na yung mga API functions. Kumbaga may template ako. Buksan natin yung Explorer. Tapos punta tayo sa yung controller nandito sa app, HTTP. Controllers, tapos ayan. Gumawa siya ng folder na API, tapos v1. Hindi lang siya nag-expand kasi isa lang yung laman. Tapos open natin. At ito yung laman niya. Oops, litan ka muna. Meron siyang index, store, show, update, at saka destroy. Yung controller kasi, mostly nandito yung logics natin. Halimbawa, gusto mo i-display lahat ng records. So, gagawa ka ng function para doon. Gusto mo mag-create, di gagawa ka rin ng function para doon. And so on sa update at delete. Pero katulad nito, dahil nga yung command ko kanina, inilagyan ko ng -API, ginawan na ako ni Laravel ng template ko. At katulad din dun sa kaninang help, PHP artisan make roller -help. So dito ko lang din siya nakita. Ito, meron siyang -API, tapos meron pang ibang available na pwedeng idagdag sa paggawa ng controller. At sige, ipapakita ko na lang din kung paano mangyayari pag hindi ako nag-specify ng directory at hindi ko nilagay itong -API. So, in-arrow up ko lang para
ano ko yung previous commands na tinype ko. Burahin ko din to. Tapos, press ko enter. Tapos, buksan natin yung Explorer. Tapos, eto lang siya. Nandito siya sa loob ng folder na controller. Tapos, pag binuksan nyo siya, blanco siya. Kasi, pag wala kang parameter na -- API, isang blankong controller lang yung gagawin ni Laravel. So, dahil hindi ko to kailangan, delete ko siya. Delete. Move to trash. So, bakit pala kailangan ng versioning sa API? At marami kasing posibleng reasons at ang mga systems kasi mostly hindi naman sila palaging stable. So, may time na gusto kayong baguhin, na gusto nyong tanggalin o gusto nyong idagdag. Pwede kayo mag-release ng iba-ibang versions ng API nyo para yung mga existing clients hindi maapektuhan. At sa mga succeeding changes ba? At kunwari meron kayong existing na API tapos gusto mo i-improve yung API, magdadagdag ka ng malulupit na features. At kung hindi ka gagawa ng API versionings, ang posibleng mangyari ay posibleng masira mo yung existing API kasi malamang magpapalit ka ng signatures. Tapos bukod doon, posible ring makuha ng existing clients mo yung changes ng libre. So, sayang naman yung effort mo. Pwede mo kasing ibenta yung mas magandang API version mo ng mas mahal. At saka, isa pa, pwede kang mag-code ng version 2 ng API mo. Ng operational pa rin yung version 1. Mga sample scenario lang naman yan. Pero kung ayaw nyo naman gumawa ng versioning, you are always free to do that. Especially sa mga small apps. Pero ako mas gusto ko yung meron akong versioning. At inopen ko na nga itong aking product controller. At sa function na store, kasi ang goal ko dito ay create, maglalagay lang ako ng static string. So, return you have access the store function. PHP syntax lang to, tapos semicolon, tapos save. Okay, so ngayon, meron na tayong database fields, tsaka tables, meron na rin tayong model na magko-communicate sa Laravel at MySQL. Meron na rin tayong controller para makapag-add tayo ng code at makontrol natin yung flow ng system. Ngayon, gagawa naman tayo ng routes at para magkaroon tayo ng entry point at matawag natin tong si controller. Bali kasi si route, tatawagin niya to si controller. Si controller, tatawagin niya naman si model. At si model, siya na yung kakausap kay MySQL. Given na ang ating task ngayon ay makapag-save sa database. At sige, minimize ko muna to ng maliit. Hindi minimize, liitan pala. Alam naman natin na sa introduction video na sa API.php tayo nagde-declare ng mga API routes. Minimize ko lang siya. Routes, tapos API.php. Pero para magka-idea tayo, API.php. Para magka-idea tayo kung paano tinatawag tong route, routes API.php ni Laravel. Yun ay dahil pag nag-start yung application ng Laravel, take note na ilo-load niya tong providers, yung mga service providers. At nandito siya, si route service provider. At automatic ilo-load niya itong mga providers. Tapos nandito nga si route service provider. Tapos babagsak tayo dito sa map API routes. Ewan ko kung paano i-pronounce. Routes na lang siguro. Map API routes.
Tapos, ibig sabihin this, ibig sabihin function niya yan. So, scroll down lang natin, tapos nandito siya. Map API routes. Tapos, nakaturo siya dito sa routes API.php. So, it's up to you kung gusto nyo i-rename. Pwede kayong gumawa ng bago. Basta dyan nyo siya makikita. At nakalimutan ko palang banggitin, meron siyang prefix na API. So, dapat yung URL, lagi tayong merong API sa unahan. So, ngayon, mag-a-add na ako ng route ko sa api.php. So, hayaan ko na lang yung existing route na yan. At pag sinabi pa lang route, pwede nyong isipin na URL or URI. So, maraming paraan na paano gumawa ng route dito sa Laravel. So, gagawa na lang ako ng sarili kong pamamaraan. Ito-type ko na muna, mamaya ko na lang siguro i-explain kasi mahirap to i-type. Prefix. Actually, medyo hindi ko masyadong kabisado siya. Google na lang natin si Laravel documentation. Okay, version 7 tayo, kaya dapat version 7 din yung documentation. Routes. Basic routes. Subdomain prefix. B1 ang prefix na gusto ko. Store product controller at store. Save. Sige, lagyan ko lang ng comment. All versions, version 1 routes should be inside this block. At kailangan ko pa pala ng isa pang prefix. Oops, tama na pala siya. Okay, so pasensya na hindi ako nagsalita kasi nakafocus ako sa pag-copy paste. Anyway, balin, explain ko na lang. Nag-add lang ako ng wrapper na prefix dito sa mga routes kasi nag-i-implement ako ng API versioning. At bukod dun, ang daming way para gumawa ng routes sa Laravel. At nakita nyo naman dito sa documentation. Ayan, no? So, redirect routes, view routes, required parameters, optional parameters. At madami talaga siya.
Tapos, teka lang, parang may mali ako na type. Get, dapat post pala to. Pero yung pinili ko pala doon is gumawa lang ako ng sa route group. Ito, prefix. Ito lang yung pinili ko, prefix. Tapos binura ko yung laman. Dalawang prefix yung ginawa ko. Tapos ang laman niya is yung pinaka basic sa taas, which is saan na yun? Eto. So maliban lang sa get, kasi pagka post yung ginamit ko, kasi pagka sa RESTful API kasi dapat post yung HTTP verb na gagamitin pag gusto natin mag-create ng record, kasi mas may additional security siya. Tapos babalik na ako dito sa aking terminal. Clear lang natin. Tapos PHP artisan list, route colon list. Oops, may error. Product controller does not exist. Product controller, okay. Kasi nakapaloob siya sa API. Tapos v1, save. Let's try again. Yan. Hindi ko alam kung kita ba. Pero ito siya. Meron akong post method, tapos ito yung aking URI. API v1 product, tapos store. Tapos ito yung function na tatawagin niya. Yung store function. Okay, so ngayon, magbubukas na ako ng Postman. So, sana mabilis lang. Okay. Ang Postman pala ay isang REST client. At may installation video rin ako dito sa Postman. Hanapin nyo na lang dyan sa YouTube channel ko. At ang gusto kong gawin is i-test kung gumagana ba yung route ko. So, open ko lang tong laravel.local. Yun. Mag-add lang ako. Click add. Tapos, yung route, idudugtong natin yung route dun sa domain. API v1. Tama ba? API v1 product /store. Product store. Tapos, click natin yung send. At, okay, so may error siya. Okay. So, sabi niya the get method is not supported kasi yung ating route ay post yung tinatanggap. So, sorry kasi nakalimutan ko tong gawing post. Tapos, click natin yung send. At yan, okay. So, ngayon, yung route natin kaya nang tumawag ng controller. At ngayon, papasahan ko naman ng form data yung ating controller. So, balik lang ako sa Postman. Tapos, body. Tapos, form data. Ano nga ba yung mga records na kailangan ko? Structure. Oh, hindi users, products pala. Name, price is for sale. Tapos, available stock. Name. Shing soap. Price 99.99 is for sale. Yes. Tapos available stock 10.
Tapos, hindi ko muna isi-send kasi wala pa naman akong ginagawa sa controller. Balik lang ako sa controller. Tapos, comment ko lang siya. Return. Mapupunta kasi yan dito sa variable na request or object na request. Tapos, pwede ko siyang i-return. At nga pala itong return, ginagawa niyang JSON yung response. So, balik lang ako sa Postman, tapos i-resend ko. At yan. Napipick up na ng ating controller yung ating sinend na form data. So, pwede na ako mag-proceed sa pag-save nito sa database. Kasi ngayon, return lang yung statement, so wala pa siyang napupuntahan. At nga pala, bago yun, para mag-debug, pwede nyo gamitin yung DD. Paste natin yung request. Tapos semicolon dahil PHP syntax to. Send natin. Oops. Teka lang. Ang ibig sabihin pala ng DD is die and dump. Ibig sabihin, pag na-reach niya yung DD statement na yon, hindi niya na i-execute yung kung ano man yung nasa baba niya. At dito sa ating preview tab, yan, so makikita natin dito na yung request ay may lamang array at ito yung mga in-input natin. So, gagamitin na natin yung model para si model na yung bahala makipag-usap kay MySQL at ma-save na natin yung record. So, punta lang sa taas, use app, tapos product. Ito yung model, somewhere here. Ito yung ini-import ko, itong model na to. Once na na-import ko na siya, comment natin to. Once na na-import na natin siya, pwede na natin siyang gamitin. At pwede ako mag-create ng variable na product. Ito, PHP syntax na to. New product. Actually, pwede atang hindi na i-import yun eh. Basta i-specify mo yung kanyang namespace. Pero, hayaan na natin. New product. Tapos, i-save ko yung product name. Oops, pasensya na, ang hirap ng keyboard. Wala kasi ako matinong keyboard. Equals, copy natin to request. Tapos name. So, dahil nga array yung laman nitong request, kaya ganyan natin siya ginawa. Kasi ina-access natin yung individual item sa loob ng array na request. So, sa VS Code, pag pinindot nyo yung Ctrl-C, tapos Ctrl-V, yung buong line ikakopy niya. So, copy, Ctrl-paste pa ako. Tapos, Ctrl-D para sa price is for sale. Price, Ctrl-D para ma-select yung next occurrence ng variable ng text na to. Tapos pag selected na sila, pwede na kayo mag-type tapos dalawa yung ma-update. Price is for sale, available _ stock, save. Tapos save. Product, product, save. At ganito lang kasimple mag-save sa Eloquent. Yun nga yung sinasabi ko. Hindi na kailangan ng SQL query language. Yung script query language pala yung tawag doon.
At bukod dyan, maglalagay lang ako ng response. So, return static lang. Product has been created. Save. At so, ngayon dito static lang yung aking ni-return. Pero minsan may cases na yung front-end natin, nire-require nila yung detail nun. So, pwede rin natin gawin yan. Anyway, babalik na ako sa Postman at i-try ulit natin. Tapos, click. Okay, so nag-error siya. What's wrong? Debug ko lang saglit. Product. Ayoko na kasi i-pause yung video. Anyway, skip nyo na lang. Okay, wala pa siyang laman. Saan siya nag-error? Price. Good. So, bakit siya nag-error sa save? Okay. Save. So, parang string lahat ng aking text. Siguro kaya nag-error yung aking save. Kasi nga, yung data type ng mga to, hindi lahat string. So, subukan ko lang siyang gawing i-cast. Comment na kita. Sa pag-cast, PHP syntax lang naman to. Kasama ata to dun sa basics ng PHP. Price is float. Cast lang natin. Yung is for sale is boolean. Yung available stock is integer. Save. Retry sa Postman at yon. So, tama nga siya. Ngayon, nag-respond na siya ng product has been created. Naka-preview mode pala ako. Pwede natin gawing raw. Oops. Pretty. Bakit wala? Ini-expect ko kasi na JSON siya. Body pretty raw. Anyway, nag-respond naman siya ng product has been created. Saka ko na lang siguro aalamin kung ano nangyari dito. At dahil nga may success message na siya, open natin tong PHP My Admin. Tapos, i-refresh ko lang to. At ito. Ito na yung record. Na-save siya ng maayos. Or na-create siya ng maayos. Tapos, pasensya na po kung medyo matagal yung aking video. Di ko kasi napapansin yung oras. At ngayon, dahil nakapag-create na ako ng record, mag-stop muna ako dito. Sa next video ko, i-refactor natin tong code. Kasi, gagamit tayo ng validators. Kasi ngayon, gumagana lang siya kasi tama yung input natin. So, dito ko muna tatapusin yung video. At see you next time at maraming salamat.